Mga ka-sports, may dalawang malaking balita ngayon sa Asian Basketball. Una, kilalanin natin ang malakas at matangkad na lineup ng South Korea Women's National Basketball Team na posibleng maging isa sa pinakamahirap na kalaban sa Asia. At pangalawa, isang magandang update para sa mga Pinoy fans. Magiging magka-team na sa Japan B-League si Kai Sotto at ang New Zealand big man na si Jordan Ngatay sa Koshigaya Alphas. Ano ang ibig sabihin nito para sa Gilas Pilipinas at sa international basketball? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports sa South Korea Women's National Team lineup. Isa sa mga bansang palaging may malakas na programa sa women's basketball sa Asia ay ang South Korea. Kilala sila sa disiplina, bilis at mahusay na shooting sa labas. Ngayon tignan natin ang kanilang lineup at kung bakit delikado ang team na ito sa ating national team na Gilas Pilipinas Women. Unang-una si Park Ji-soo na may taas na 6'6" center. Ang pinakamalaking sandata ng Korea ang player na ito, na kung saan tinaguri ang face of the Korean basketball. Naglaro na po siya sa WNBA at ngayon ay nagpapakitang gilas na po sa Europe. Siya ang pangunahing rim protector, rebounder, low post scorer. Sa ilalim ng basket, napakahirap niyang bantayan dahil sa kanyang height at skill. Sumunod si Park Ji-hyun na may taas na 6'1" guard. Isang birang klase ng guard si Park Ji-hyun. Sa taas niyang 6'1", isa siyang tall guard na kayang magdala ng bola at gumawa ng plays. Ang kanyang advantage, mahusay sa court vision, kayang depensahan ng mas maliit na guard, mabilis sa transition. Isa po siya sa pinaka-versatile na player ng Korea. Sumunod si Choi Isaem na may taas na 6-footer. Ang player na ito ay isang modernong power forward. Kilala siya bilang stretch 4 dahil kaya niyang tumira sa 3-point line, stretch ang depensa ng kalaban. Kapag nasa labas siya, napipilitan lumabas ang depensa. Kaya nagkakaroon ng espasyo sa loob. Sumunod si Jin An na may taas na 5'11" center. Bagamat 5'11" lamang para sa isang center, si Jin An ay kilala sa kanyang lakas ilalim, agresibong rebounding, hustle play. Isa siya sa mga players na magbibigay ng energy sa team. Sumunod si Lee Hai-ran na may taas na 5'11" forward. Isa sa pinakamabilis na forward ng Korea ang player na ito. Ang kanyang specialty, mabilis na transition offense, fast break scoring, mabilis na pagtakbo sa court. Perfecto siya sa fast-paced style ng Korean basketball. Sumunod si Kang Lee-sul na may taas na 5'11" forward. Kung pag-uusapan ng shooting, hindi mawawala si Kang Lee-sul. Itinaturing siyang isa sa best shooter sa Asia. Kapag siya ay naiwan sa perimeter, halos siguradong tatama ang kanyang 3-point shot. Sumunod si Yong Yu-sun na may taas na 5'11", isang guard. Isang promising young guard ng Korea. Karaniwan nagmumula siya sa bench pero nagbibigay ng dagdag na scoring energy po sa offense. Sumunod si Park So-hee na may taas na 5'11" forward. Isa sa mga batang player ng Korea ang player na ito. Athletic siya at may malaking potential na maging susunod na star ng kanilang national team. Sumunod si Kang Yu Lim na may taas na 5'9" guard forward. Ang player na ito ay isang solid role player ng kanilang koponan. Kilalang kilala siya sa spot-up shooting, perimeter defense. Isa siyang dependable player sa rotation. Sumunod si Lee Soo-hee na may taas na 5'7", isang guard. May palayaw siyang The Tank. Sa kabila ng kanyang 5'7" height, kilala si Lee Soo-hee sa malalakas na drives, fearless penetration, finishing po sa loob. Hindi siya natatakot sumugod sa mas matatangkad na defender. Sumunod si Hyo Ion na may taas na 5'6", isang point guard. Ang player na ito ang itinuturing na brain ng team. Isa siyang pure point guard na nagsaset ng plays, nagdi-distribute ng bola, nag-o-organize ng offense. Sumunod si An Hee-ji na may taas na 5'5" point guard. Ang player na ito ang isa sa pinakamabilis na guards ng Korea. Isa rin siyang assist leader sa WKBL. Ang kanyang strength, mabilis sa ball handling, mahusay sa open court, mahusay sa paggawa ng plays. So dito naman tayo sa ibang segment mga sports update kay Kai Sotto sa Japan. Samantala, may magandang balita para sa mga Pinoy fans. Sa Japan B-League, magiging magka-team na sina Kai Sotto at Jordan Ngatay sa Koshigaya Alphas. Ito ang isang exciting development dahil makikita natin ang kombinasyon ng dalawang international big men sa isang team. Sa kanilang susunod na laban kontra sa Toyagoma
browses, inaasahan ng fans na makita ang chemistry ng dalawang players na ito. So mga ka-sports, Kai Sotto at ang importansya sa Gilas. Magkalaban man ang Gilas at New Zealand sa FIBA, sa Japan ay magiging magkakampi sina Kai Sotto at Jordan Ngatay. Para sa maraming fans, mahalaga ang presensya ni Kai sa Gilas lineup. Kapag nandyan si Kai, mas lumalakas ang inside scoring, may target ang guard sa ilalim, tumitindi ang rim protection. Hindi makakaila na isa sa mga problema ng Gilas ay ang kakulangan ng mga big man na kayang sumabay sa international level. Kaya kung nasa lineup si Kai Sotto, mas lumalaki ang tsansa ng Pilipinas na magipagsabayan sa mas matatangkad na teams. So ngayon mga sports, anong future options ni Kai? Ngayon maraming fans na nagtatanong, maglalaro ba si Kai para sa Gilas sa susunod na FIBA window o susubukan ba siyang muling pumasok sa NBA Summer League? Isa lang po dyan ang malinaw. May ilang options si Kai para sa kanyang career sa 2026 at ang pinakamalaga sa lahat, manatili siyang healthy at walang injury. Sa kabuuan mga ka-sports, dalawang malaking kwento ang dapat bantayan sa Asian basketball ngayon. Ang malakas na lineup ng South Korea women's team at ang paglalaro ni Kai Sotto kasama si Jordan Ngatay sa Japan B-League. Ano po sa inyong tingin? Kaya bang talunin ng Gilas women ang Korea kung magkakaharap sila? At dapat ba laging nasa lineup ng Gilas si Kai Sotto? I-comment po ninyo ang iyong opinion sa baba at babasahin ko yan. At kung mahilig kayo sa mga ganitong basketball updates at analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. The Hawks need to find a little bit of defensive fortitude. Jimmy on play too easy. Nice post move to start. I really like. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!